Mapagpalang araw na naman pong muli mga kapatid. Mapagpalang Sunday po pala sa lahat. Ayan guys, alam ko pong nananabik na naman po kayo o laging inaabangan ang mga turo ko. Ayan guys, kaya sa oras na ito, magtuturo na naman po ako muli. Welcome nga pala at shoutout po pala sa inyong lahat sa aking munting channel. Salamat guys, inuulit ko po yan lagi na lagi akong magpasalamat talaga sa inyo kasi andyan kayo nakikinig sa akin at nanonood sa mga video ina-upload ko po. Ayan guys, salamat po talaga once again. Ang pagpapala ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu ay nag-iisang Diyos ay sumasa inyo po lahat or sumasa atin pong lahat. Ayan guys, taong yan, bago tayo magpatuloy sa ituturo ko po, taong yan, straight na dalawang gabi na ako na naginip na may taong yan, na may narinig akong salita daw sa panaginip ko. Salitang yon, tandang-tanda ko pa buhay talaga na panaginip. Sabi niya, ako ang amo mo dyan. Okay po, may utos ako sa'yo. Sabi ko naman ganun, ano ang iutos mo? Amo ko, sabi ko ganun. Sabi niya, puntahan mo ang lahat ng kapatagan. Ang lahat ng mga puntahan mo ang lahat ng kapatagan. Andun na nga ako sa lahat ng kapatagan. Pinuntahan ko yung mga tenants. Kasi ang pag-aari daw niyo yun, lahat ng makikita ng mata ko ay pag-aari niya lahat. Tapos akong inutusan. Tiningnan ko ang lahat. Puro kasi mga saging ang nandun. Tapos sabi niya sa akin na habang naglalakad ako, tinatingnan ko yung mga saging na yun. Kasi inutusan niya ako daw. Habang naglalakad ako, may narinig naman ako salita. Tingnan mo ang mga saging yan, na yan, back to back kasi kahon-kahon, parang by area. Sabi ko sa mga tenants doon, hindi pa ako dumating sa tenants, tinitingnan ko muna yung saging. Ang babansot, hindi talaga lumaki. Tapos sabi ko ganun, ano kaya ang iutos ng amo ko nitong harbisin wala mang maharbis dito puro man to walang bunga. Tapos ang babansot pa. Sabi ko naman, bakit ang babansot nilang lahat? Magkabilaan ng mga saging na roon, nakikita ko. At bawat nun ay may mga tenants talaga na nagbabantay. Sabi ko, anong ipa-harvesting ko nito sa mga tenants wala mang bunga tong mga saging na inaalagaan nila. Taka ang babansot pa. Tinawagan ko yung isang tenant, sabi ko, hindi pwede ito kay Ama, bakit ganitong nangyayari sa mga saging inalagaan mo? Hindi man ito lumaki tapos walang bunga talaga paano yan ang amo ko? Ang amo ko pala yun. Paano yan ang amo ko? Kasi inuutosan niya akong mag-harvest sa lupang pinagsasakahan mo wala mang bunga. Sabi ko ganun sa tenants na yun. Tapos iniwan ko siya dyan habang nagsasalita siya. Kaya tinalikuran ko na lang yung tenants na yun. Sabi ko ganun, hindi pwede ito. Bakit tinatanong ko sarili ko habang naglalakad ako sa may sagingan na yun, bakit kaya nga nito ang nangyayari sa mga saging na ito? Magkabilaan talaga. Ang babansot hindi talaga namumunga. Kumpleto naman sa panahon. Timplado naman sa panahon, sabi kong ganun. Tapos bakit hindi lumaki at walang talagang may bunga? Tapos ang papayat pa. Tapos ang sabi ko, bakit hindi talaga lumaki? Anong dahilan? Yung guys, nakita ko na puno, meron namang tubig. Sabi ko ganun kahit nga sa may kalsadang nilarakang ko, puno naman ng tubig. Bakit kaya nang nangyayari dito sa saging na ito? Kaya yung mga tinas na yun, sinabihan ko sila, hindi ito pili sa amo ko talaga. Pag ito mangyayari sa pananim nyo, lahat, na pag-aari ni Ama na lupang pinagsakahan nyo talaga sa mga tanim nyo, ay ubos ito lahat.
putulin talaga to lahat ng amo ko, sabi ko gano'n. Tapos habang dumadaan ako, may nakikita ako na may tenants doon pero wala siyang, tawag niyan, wala siyang lupa na pinagsakahan. Kumbaga yung bahay niya sa tabi lang ng may kanal o irrigated na yun, irrigation. Kasi may puno ng irrigation din. Kahit may mga irrigation na tubig, sobra na nga ng tubig. Pero ang babansot pa ng tanim nila. Sabi ko gano'n na, tatay, kaninong tanim to? Nakita ko kasi sa gilid lang ng irrigation. Sabi niya sa akin, saan bang area mo? Sabi niya, wala akong area. Wala po akong lupang pinagsakahan. Dito ko lang tinanim to sa tabi ng irrigation. Sabi niya gano'n, guys. Kaya sabi ko naman, tay, nagagising na ako tapos timpla ako ng kape. Habit ko kasi kape, guys. Mga kapatid, habit ko kasi kape. Kape ako, biglang may pumasok sa isip ko. Sabi ko gano'n, ano kaya ang ibig sabihin ng aking panaginip? Sabi naman sa panaginip ko, ikaw ang, sabi naman sa, parang nagsasalita yung konsensya ko eh. Basta, hindi ko maintindihan. Ang sabi niya sa akin, ang nakita mong sagingan na mambabansot, yun ay ang mga tao na nasa iglesia. At ang nakita mong tenants, yun ay ang mga pastor at pare. Yun ang mga katao nila. Tempo na kasi ng harvest ngayon, kaya ikaw ang inutusan upang sabihan sila na mag-harvest, time of harvesting na. Sabi ko gano'n, kung yun ang nakikita ko sa bawat tenants na yun, na hindi nalagaan yung mga saying na yun, tapos ang dadamo pa, ay ang pambansot at ang papayat, paano ako maka-harvest doon eh? Wala kang inutusan ako, kasi sabi niya, ang nag-utos sa'yo na amo mo, yun ang, yung amo mo, yun ang Panginoon, Diyos natin. Kaya, yun ang, si Ama ang nag-utos sa iyo, o ang Diyos nag-utos sa iyo, nasabihan sila na time for harvest na. Time of harvesting na. Kaya, sabi ko nga, kung nais ko paabot sa inyo, mga pastor at pare, naririnig niyo po ako. Basta ako, hindi ako sigurado Basta, ito lang kasi, kung anong ipahayag sa akin, sundin ko. Kasi hindi ko naman talaga kalooban ang dapat mangyayari o ang matutupad. Kalooban po ni Ama yun. Paabot ko po sa inyo na time of harvest na. Tingnan nyo mga inalagaan nyo. Tingnan nyo mga membro nyo. Kung namunga na ba sila. Tempo harvest na kasi. Tang yan. Kasi nung time na yun, nakagising talaga ako. Kaya sabi niya sa isip ko na ang nakikita ko raw na amo ko, yun daw po ang Panginoon. At saka ang nakikita kong saging na may bawat area ay yun ang iglesia. At ang mga tenants na yun ang mga pastor at saka pare. Tapos, yung nakikita kong tao daw doon, na nakausap ko sa last, na may bunga ang kanyang tanim, na wala namang area, yun po ay ang mga naghahayag ng salita ng Diyos, ngunit wala po silang tawag niyan, wala silang area o wala silang simbahan na hinahawakan, pero nagpapalaganap sila ng salita ng Diyos. Yun, pero marami din siyang tanim, pero 4 lang talaga ang nakuha kong harvest. Na-harvest ko doon na bunga. Sabi sa akin kasi, tempo na daw, this is the time na ng pang-harvest ni Ama. Kaya paabot ko po sa inyo mga pastor, pare, mga kapatid ko sa spiritual, mga dadaanan ng mga ng video ito. Yan guys, nais ko pong sabihin sa inyo na tempo na, time na mag-harvest na. Mag-harvest na talaga si Ama sa mga kayong tenants Pero kung yun lang naman ng makikita ng sugo ni Ama na sa mga tanim nyo ay walang namunga talaga, paano na mangyayari no? Kasi sabi sa panaginip ko, kailangan daw putulin yung lahat. Kasi wala naman daw silbi yun kasi walang bunga. Yan guys, yan lang po ang ipapaabot. Inulit ko po, hindi ko po kalooban po dito ang masusunod. Ang kalooban po ni Ama ang masusunod. Maniwala kayo sa hindi, sa inyo lang po yun. Mga kapatid ko na naghahayag ng salita ng Diyos. Tingnan nyo mga tanim nyo o yung mga taong
inaalagaan niya. Yung kasi yung ibig sabihin nun sa panaginip ko. Sa pangalawa ng gabi, naginip na naman ako. Si ama, ang papa ko, nakita ko kahit patay na yun. Tawag niyan. Binalutan niya ako ng maraming tuyo na kahoy. Sabi niya sa akin, dalhin mo ito. Saan ko ito dalhin? Sabi niya. Sabi ko, saan ko ito dalhin pa? Basta dalhin mo yan. Kailangan mo yan. Tapos may pinapak din siya sa akin na isang sako na langka na binabalot niya daw yun ng maayos, ng makapal. Pero lumalabas pa rin, sumisingaw pa rin yung baho ng langkang yun kasi hinog na. Sabi ko ganun, bakit ko naman, saan ko to'y dalhin? Basta, dalhin mo yan. Malalaman mo yan pag nasa daan ka na. Kung saan mo yan gamitin ang kahoy niya. Sabi ko, ang kahoy na ito ay pang tuyo to. Sa panaginip ko yun, sabi ko, ang kahoy na ito ang gagamitin ko na gumawa ng apoy. Yun talagang nasa isip ko. Kasi nung natalikod na ako, yun din ang sabi ng papa ko na nabantay na. Tapos sa panaginip ko, ng kahoy na yun ay pampapoy talaga daw yun. Saka yung dito na, ewan ko lang ang langka kung saan yun gagamitin. Sa dalhin ko lang daw. Yan guys, yun lang po. Hanggang sa muli. Tapos, yan. Nung automatic nakagising na rin na naman po ako. Kasi mas usual pa rin. Timpla na naman ako ng kape kasi habit ko talaga magkape guys. Ayan guys, sabi naman sa akin, ang nakita mong papa mo, yun ay si ama. Sa panaginip mo. At ang dala mong kahoy, na pinabalon sa'yo ng mga tuyong kahoy, yun ang gagawin mong pang-apoy sa kanila. Tapos sabi ko, yung langka, para saan yun? Na hinog. Kahit anong balot, sumisingaw ang amoy. Mabango talaga ang langkang yun kasi hinog na. Sabi niya nga, sabi naman ng konsensya ko, yan ang alamin mo kung ano ang ibig sabihin nun. Kaya ngayon guys, hindi ko pa alam ang ibig sabihin nun. Pero isa lang alam ko, kahit ako, maniwala kayo sa hindi. Kakaiba talaga ang mission ko. Kahit ako, hindi ako makapaniwala sa mission ko. Sana'y balang araw, malalaman ko ang lahat ng kasagutan sa mga tanong. Ayan guys, hanggang sa muli. God bless po sa ating lahat. Mamaya magtuturo naman din ako. Kasi dito ko lang tapusin video ito kasi full storage po yung cellphone ko. Salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, God bless po sa inyong lahat. Salamat po.